1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. 1 Thessalonians 5:16-18. Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan ng ating panalangin na babanggitin po ni Pastora Stella. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and family, Pastor Nael Tongka and family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Rona and Sister Leonie, Reynosa family, Pastor June Jeronimo and family, Pastor Samuel Monteagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Buatis Bartolome family, Nana Yole and family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo family, Brother Ronald Benaventura and family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Necho Ijiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orpha, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine, Brother Michael and Baby Kayla de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Mele Montaño, Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Mawalawen family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Monteagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Linon Lopez, Brother Julius Pantig and family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and family, Sister Sarah Licardo and family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala family, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabia and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Henner Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Brother Paul Anthony Gutierrez and family, Sister Filonime Natugade, Sister Madeline Napalang, Sister Marybeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Jennifer Lat, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Renato Moreno and family, Sister Jean Babychino and Babychina Antolin, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Dane Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Avenosa, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Sister Eunice Cantero and Brother Jonard Pangan. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa inyo po, mga kapatid ko sa Iglesia ng Fiel. At gayon din po sa inyo, mga kapatid sa Iglesia ng Pasong Tamo. At muli sa inyong lahat na nakikibahagi sa gawain ito. Tayo po ay magpapatuloy sa ating panalanginan. At bago po tayo manalangin ay makin po tayo ng pangako ng Diyos. Ito po ay ating mababasa sa mga awit 46 verse 1.
Ganito po ang sinasabi. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabatagan. Kaya ang paksa po natin ngayon, ang Diyos ay katugunan sa lahat ng ating mga pangailangan. Katugunan po, halimbawa sa panahon ito, sa panahon ngayon na talagang maraming naghihirap at tayo man ay nakakaranas ng kahirapan. Pero salamat sapagkat ang ating maaaring dulugan kahit anong oras, kahit anong araw, ang Panginoon ay nakahanda siya na tayo ay kanyang ampunin para tulungan. Kaya sinabing ampunin, ampunan, sapagkat ang Panginoon ay hindi nagtatangi ng tao. Anuman ang ating mga kalagayan, mahirap man o ikaw ay mayaman, kapag ikaw ay nangangailangan sa Diyos, siya ang ampunan na maaari natin dulugan sa lahat ng oras na ating pangailangan. Pangalawang sabi, siya ang ating kalakasan. At alam ng Panginoon sa panahon ito, nangihina tayo. Nangihina tayo sa mga suliranin, nangihina tayo dahil alam ng Panginoon na tayo ay nakakaramdam din ng iba't ibang karamdaman. Pero sa ating mga panghihinang ito, ipinangako rin po sa atin ang Diyos ang ating kalakasan. Kalakasang espiritual, kalakasang physical, nasa kamay ng Diyos ang kalakasan. At ang pangatlo, ang sabi po rito ay handang saklolo sa kabagabagan. Ano po ba yung kabagabagan? Ito po yung mga kapigati ang naranasan natin. Na katulad po namin, na kami ay nakadama, na pangumulila sa biglang pagkuha o pagkamatay ng ating kapatid na si Gary. Pero sa panong yaon na kami ay nababagabag at nalulungkot, ay ang Panginoon ay nakahanda na kami sinaklolohan. Kasi po, kung hindi natin maranasan na ang Panginoon ay handang saklolo sa kabagabagan, marami tayong magiging kaisipan na hindi ayon sa kanyang kalooban. Ibig sabihin ng handang saklolo, hindi niya pababayaang manatiling ng lulupay-pay tayo. Hindi niya pababayaan na tayo ay sa kalagayan na lagi nating nadadama ang kabagabagan. Kaya nga sabi rito ay siya ay handang saklolo sa kabagabagan. Mga kapatid, ano man ang bumabagabag sa atin, kahirapan, kalungkutan, o anumang mabibigat na pagsubok, tandaan po natin, naghihintay lang ang Panginoon para tayo ay saklolohan. Kaya nga sabi, nakahanda siyang saklolohan tayo. At yan po ang naranasan namin sa aming buhay na dapat manglupay-pay kami, dapat nga ay manghina kami, pero naranasan po namin, nakahanda ang Panginoon na siya ay sumaklolo. Ay salamat sa Panginoon, sinaklolohan niya kami sa pamagitan ng kaaliwan. Sinaklolohan niya kami sa pamagitan ng kapayapaan. Sinaklolohan kami ng Panginoon para aming maunawaan ang lahat ng pangyayari ay kanyang kalooban. At dahil kalooban ng Panginoon, ang lahat ng pangyayari, kabagabagan o kahirapan ay nais lamang ng Panginoon. Manatili tayo sa Kanya. Manatili natin siyang pagtiwalaan. Manatili nating angkinin na siya naman ay nakahanda. Saklolohan tayo anuman ang ating mga pangailangan. Kaya mga kapatid, purihin po ang Panginoon sapagkat ang mga salitang ito sa panahon na kami nalulungkot, sa panahon na babagabad kami, ay totoo-totoo. May kapangyarihan at katapatan ang mga salitang ito, handang saklolo sa kabagabagan. Kaya mga kapatid, magkaisa po tayo. Pagtiwalaan natin ng ating Diyos, ang sabi, ampunan, kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan, upang tayo mabuhay. Sa kabila ng mga problema sa buhay, meron tayong kapayapaan
Sa kabila ng mga kahirapan, may pag-asa tayo sapagkat ang kanyang pangako handa din sa klolo sa ating mga kamag-abagan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, karapat-dapat namin papurihan kayo sapagkat kami, Panginoon, ay pinangkul niyo at binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, sa pamihina, kayo pa rin ang nagbigay sa amin ng kalakasan. At sa lahat ng mga pangailangan namin, hindi nyo kami pinabayaan. Totoong nakahanda kayo na kami sinakloloan sa kapighatian, sinakloloan sa mga kalungkutan, sinakloloan sa lahat ng pagbabagang. Panginoon, bigyan niyo po ng bisat kapangyarihan sa mga salitang ito. Loobin niyo na kaming magkakapatid sa panahon ito. Magkaisa kami ng Espiritu na kayo ang aming lapitan, kayo ang aming pagtiwalaan, kayo ay aming asahan na nakahandang agutin, tulungan sa lahat ng pagkakalaman. Kaya pagpalain niyo mga kapatid sa Iglesia ng Fiel at sila man ay nakakaranas ng mga kabagabagan, tulungan niyo na sila ay patuloy na magtiwala sa inyo. Patuloy na abutin, patuloy na pagpalain, sapagkat sila ay mga anak na inyong pinagmamalasakit. Palain niyo rin kaming magkakapatid sa Iglesia ng Patsintamo. Sa panahon ito, Ama, tulungan niyo kaming magkaisa ng Espiritu. Sa aming pamihina, kayo ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan. At sa mga kapagkapagahan na sinaraanan namin, naranasan namin, ay patuloy po ninyong bigyan ng bisat kapangyarihan sa buhay namin magkakapatid. Handa kayong saklolohan, anuman ang pangailangan namin. Sa mga may sakit, patuloy ninyong saklolohan sa pamagitan ng inyong pagpapagaling. Sa mga nahihirapan, tulungan niyo handa, Panginoon, pagtiwalaan, handa kayong maklolo. Sa kahirapan, sa mga suliranin na kami ay nakakaranas ng kabagabagan sa panahon ito. Kaya nga, Ama, ako po ay umaasa ang mga pangakong ito. Tutulungan niyo kami magkakapatid, magkaisa ng Espiritu, pagtiwalaan kayo. Panghawakan namin ang mga pangakong ito, ang unang kalakasan, handa kayong saklolo sa panahon ito na kami nasa kabagabagan. Kaya nga, Ama, umaasa nga po ako, kami na inyong mga anak ay handa ng tulungan sa lahat ng mga pangailangan. Aming Ama, maraming salamat sa katapatan ng mga pangako ninyo, sa kapangyarihan ng inyong mga salita, at sa inyong pagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Kami po, Panginoon, makapagpapatuloy na kayo ay patuloy namin paglingkuran dahil kayo na aming Diyos, nagmamalasakit anuman ang aming kalagayan. Ama, maraming pong salamat. Patuloy kalwalatian ay aming inihahandog sa iyo. At ang lahat ng ito, Ama, aming hinihingi, ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwakas.